Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame for Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong February 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, yung subscriber cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Libra, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ay yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi yun negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng awareness, idea, change of decision, or mga bagay na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, gusto mo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Tingnan muna natin, Libra. Ba't ganito yung card mo? Okay. May mga bagay ka na naiisip. Kung mag have an idea, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Kaso, pwedeng sa iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng pagdadalawang isip or maybe nahando yung point na nagkakaroon ka ng paghihintay or doubt in some aspect of your life. May mga bagay ka pa siguro na gusto mong malaman, masiyasat, alamin, or nahando yung point na hindi ka talaga pa sigurado sa nakikita ko sa iyo. Dito, you want to create a new situation into your life kaso nagiging mabagal yung sitwasyon sa nakikita ko, yung mga decision making mo o yung mga nagaganap o nangyari sa'yo, nagiging masyadong mabagal. You are more on focusing to a painful situation kasi nakita ko yung frustration, nandun din. Pwede rin na nandun sa point na nalilito ka lang din. No? Kaya may mga bagay o sitwasyon lang din na hinahide mo na lang na sigurado ko sa point, okay lang, kontento na ako, okay, dito na lang, okay, fine. Para nandun ka lang, you try to make it balance yung mga bagay o sitwasyon mo sa meron ka sa ngayon. Yun ang nakikita ko dito. Pero wag mo makakalimutan na naalagaan din yung sarili mo at mahal. Tandaan mo, you are worthy. Ang nakita ko dito, kung may mga bagay o sitwasyon lang na gusto mong gawin, siguro acceptance is needed lang sa sitwasyon. If you want to start a new beginning into your life, kung kailangan mo humingi ng advice or payo with someone, gawin mo, why not, diba? Baka sakaling makatulong. Iba dito, may tao dito na someone's hiding. Hindi ko alam why. Ikaw or someone? Or nahandun yung point na may tao na nagmamatsyag sa'yo. Or maybe ikaw yung nagmamatsyag. Nagkakaroon ng mga self-imprisonment yung iba sa inyo or thinking about negativity. Yung iba dito is you are trapped, stuck. Ganyan. Nagkakaroon ng paghihigpit. Hindi ko alam in what way yung paghihigpit. May tao ba naghihigpit o ikaw ang naghihigpit? Basta may paghihigpit. Hindi ko alam kung ikaw yung naghihigpit. Pwedeng sa pera, pwedeng sa relasyon, pwede sa mga kung ano man yan. May paghihigpit eh. Ako na nakikita dito. Sinasabi rin dito na may malalaman ka raw katotohanan. Sa isang tao, maaring manggagaling sa kanya or siya mismo sa tao mas bata sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Mayroong dalawang bata ako nakikita. Anak mo ba yun? Or pamangkin? Or yun? Kung sino man to. Bakit kaya may taong naglilihim? May taong naglalay. May tao na parang hindi ko alam why, pero magaling kasi siya magsalita. Yun, ang nakita ko dito. Andun ka rin sa sitwasyon mo, yung iba sila, parang you want to escape sa isang sitwasyon na you feel na it's not worth it, you feel na may kulang, you feel na hindi ka masaya, parang nandun ka sa point na yun. Hindi ko alam in what way o kung saan yan. No? Tingnan natin, Libra. Meron kang 15.
19, 26, 30, and 25, Capricorn, Gemini, Aries. Okay. You are feeling emotions. Sa nakikita ko ito, may mga bagay na nagiging emotional ka, na nagkakaroon sa iyo ng mga pagpapaliban or nahandoon yung point na nagkakaroon ng limitation in some aspect of your life, pero pilit mong iniintindi yun. Nagiging more on understanding ka this time, or parang nagiging more on matured ka na lang, or pwede rin na iniintindi mo na lang yung bagay o sitwasyon na yun sa nakikita ko sa'yo dito, pero doon pa rin yung pag-isip. Ang nakikita ko rin sa'yo is may matanda, o pwede rin naman na nandun ka sa point na may mga pinag-iisipan mo talaga yung sitwasyon na yun. Mahilig kayo sa kape. Okay, may matanda ako nakikita. Hindi ko alam kung sino yung matanda dito. Pwede yung matanda na yun is magkakaroon siya na communication sa'yo, or pwede nakakausap mo na siya, diba? O kaya magkakaroon siya ng promises sa'yo, or ikaw magpa-promise sa kanya, or mga partnership, or maybe a dealing, or maybe there's a contract situation. Matanda man siya or bata man siya, may mga ganun sitwasyon ako nakikita dito. Meron din ako nakikita na may mga pag-aaralan ka o pinag-aaralan, o may mga nire-research ka, or handun yung may mga bagay na gusto mong malaman this time sa nakikita ko sa'yo dito. May mga mystery and secret din kasi ako nakikita dito, no? Siguro yung mga bagay na kailangan mo alamin. Siguro when it comes sa sarili mo, may mga bagay o sitwasyon din na kailangan mong pag-aralan o pag-isipang mabuti. Yun ang nakikita ko dito, no? And then also, may mga papers and documents ako na nakikita dito. Hindi ko alam in what way yung papers and documents. Siguro yung mga isusulat ka, ipapasa, matatanggap o aasikasuhin, ayusin. Iba dito, there's a government, official building, or may mga tao na mataas na tao na pwedeng makakausap mo, ganyan. Mga authority situation. Ganyan. May mataas ang ego. Meron ako nakikita na, hindi ko alam kung paghihiwalay or inihiwalay o umihiwalay, ikaw or someone, or pag-iwas, pwede rin nahando sa point na yun, ano. Iba dito is may pagka-leadership, or nahando yung leadership energy. Pwede meron kang business na gusto mo itayo, pero hindi mo ba matayo kasi kailangan ng mga asikasuhin mga bagay-bagay, pwedeng ganon. O kaya naman sa trabaho mo, medyo may hando yung leadership mo, di ba? Mas matagal ka na doon, nagiging kung matagal ka man or hindi, pero hindi yung pagiging leadership energy, no? Kung may mga business or maliit o malaki man yan, pwedeng nandun sa point. Or maybe you are a boss, di ba? Something need to protect. Pwedeng sinasabi dito is sa iba sa inyo is you need to protect your money. Or also you need to protect yourself, no? Kaya you need to put boundaries din. Or maybe nandun talaga yung protection na nagpo-put boundaries ka kasi you want to protect yourself, no? Nandun sa point. Or nandun din may mga tao dito na syempre nandun yung mga mataas ang ego na maaring sinisiyasat kanila, no? Nandun sa point na yun. Kumbaga nakikipag-connect nakikipag-connect itong mga tao na to. Sa iba itong tao na to nakikipag-connect to sa'yo kasi may mga gusto siyang malaman sa'yo. Ingat na lang din. Kaya huwag ka masyado magtatrust. Kaya sinasabi dito is, you need to put boundaries. Meron kang gustong protektahan sa buhay mo. Nandun ka sa point na yon. Pwedeng mga mahal mo sa buhay. Ganyan. So, nakita ko dito. Tingnan natin energy mo. Energy ni Libra. Vice versa. Energy po niya. Death? Death talaga? May namatay ba? Oh. Okay. Energy naman to eh. Okay, energy mo, sa nakikita ko sa dito is parang may hinihintay ka. Yan, parang iba dito is parang nahadon, kalma ka lang, pero deep inside, no? Deep inside, medyo may pag-aalala, may mga worrying, anxiety, depression, hindi ganun makatulog. Pwede rin kasi hindi makatulog kasi you are night shift.
Pwede gano'n, o pwede rin nandun ka sa point na tinatamad ka lang, ganyan. Gusto mo lang mag-isip-isip, magmuni-muni, pwedeng nandun ka sa point na yun, or nandun yung pagising-gising ka sa gabi. Yung energy na iba dito siguro nandun din sa point na nahahata kayo ng nakaraan or napo-focus kayo sa nakaraan na sitwasyon sa buhay mo, o may mga bagay na nakapagpapa-stress talaga sa inyo at pag-aalala. Pwedeng gano'n ano. Iba dito may hinihintay eh. You're waiting for answer to reveal katotohanan or mga bagay na nagiging ano ka, hindi active this time. May mga bagay din na siguro nandun sa point na may mga hinihintay ka na gusto mong maging maayos o isaayos o matapos yung bagay o sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede rin na hoping, hindi naman ikaw. Pwede rin na doon na may iniisip ka related to a death. Diba? O kaya may mga napag-uusapan related to a death. O sa iba naman sa inyo is may mga bagay ka na naiisip na gusto mong aksyonan, itama. Or naghahanap ka ng clarity in some aspect of your life. You try to make it balance naman kahit pa paano. Pero nandun pa rin yung stressful. Pwede sa trabaho, pwede sa connection, pwede sa business, sa pera. Tingnan natin ang parating kay Libra. Ano pong parating kay Libra? Vice versa? Uy, anong ibig niyo po sabihin? Libra po parating. Ano po to? Okay, parating sa iyo. Aba, aba. Okay, parating sa'yo, merong 3 babae. Ako nakikita dito sa'yo. Hindi ko alam kung this is your kasamahan sa trabaho or connected talaga siya sa'yo. Or pwedeng isa ka dun sa babae na yon, no? Yun na nakikita ko. Pwede iba dito is kasamahan mo to sa trabaho o kaya mga mahalagang tao sa buhay mo. Ano ba yun, ate? Kasi ang nakikita ko ito, sabihin ko sa iyo, yung isa kasi makasarili at sakim. Kumbaga, handoon yung sitwasyon na tahimik pero matalas ang isip. Ibig sabihin, either nagmamatsyag siya or nakikiramdam siya. Yung isa naman dito is, handun naman yung focusing niya sa stability, no? Sa nakikita ko dito, pwedeng sa work, sa pera, o sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Yung isang babae, pwedeng rin kasi ikaw ito na you are napaka-very loving, nurturing, caring. Yun ang nakikita ko ha. Kung pumili ka dun sa 3 na yun, kung sino ka dun sa Siyempre, pipiliin mo yung caring and loving, di ba? Ganun lang yun. Yun, nandun yung point na sa isa sa kanila, 2 man sila o 3, nagkakaroon na pagbabackstab. Pwedeng itong mga tao na to is may mga tension na hindi nare-resolbahan or pwedeng nahandun yung mga bullying, pakikipagkompetensya sa'yo, pwedeng nahandun sa point na yun. Kung sino man siya, lalaki or babae man ito ha. Yun. Sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo is may bagong simula na magaganap sa buhay mo. Yun na nga lang, is depende sa action mo. Sa nakikita ko dito, kailangan mo daw mag-action. Kasi there's a new horizon happen into your life. Siguro, kinakailangan mo na lang din na pumili, no, ng path sa buhay mo. Kung gusto mo ng bagong trabaho, yes. Kung gusto mo ng travel, yes, pwede. Nasa sayo kasi to. Yun. Kaya yung iba dito is naghihintay or nahandun yung doubt situation in some aspect of your life. May paghihintay din kasi, yung iba dito, you don't know how to proceed. Yung mag-action ka na or hindi, mag-stay ka ba or hindi, nahando yung manifestation to start a new beginning in life or anumang manifestation na meron kang naiisip ngayon. Sa nakita ko, nagkakaroon ng 2 path, isang aspect of your life, no? Yun ang nakikita ko sa iyo. Parang, yung iba kasi, you looking into a new direction. Maybe this is the past or nangyayari. May mga sadness. Minsan, yung iba dito, ikaw or someone, doon sa nabanggit ko, is denying when it comes sa sarili. Ganon. Denying to, kumbaga, nagkakaroon siyang denying sa sarili niya. May pag-backstab, hindi ko alam why. There's a deep one. May mga pagtataksil. May mga
Ingat lang din 'no, sa iba sa inyo kasi baka manakit yung mga batok, likod, balikat, balakang, ganyan, or someone, yun. Ingat kayo sa ano niyo, sa health niyo. Yun ang nakikita ko, may pagra-rock bottom ano. May ano, merong ano 'to, universe? Kasi we have the 10-10 eh. May dalawa kang 10, ibig sabihin may completion. Pero ang sinasabi dito, yung completion na yun, makakamit mo yun kung magiging open ka or makakapag-let go ka. Yun ang sabi. Di ko alam why. Nandun yung action, nandun yung sitwasyon na yun eh. Ang nakikita ko dito. Sa mas abandon, pwedeng may tao ka inabandonahan o may taong aabandonahin ka. Yun ang nakikita ko dito. Or maybe this is the past. May namatay na, no? May death ako nakita. Ano dapat iwasan ni Libra? So, iba sa inyo is, kasi depende kasi sa action mo tayo, no? Yung pagbabago ng buhay. Dapat iwasan. Dapat iwasan yan. Okay, iwasan mo daw yung mag-overthink ka. Yan, iwasan mo na panghinaan ka ng loob, magkaroon ka ng doubt, thinking of negativity, syempre, yung matakot ka from the unknown situation. Iwasan mo yun. Kasi pwedeng may mga missed opportunities na pwedeng lumagpas sa'yo, diba? Mag-trust ka daw sa intuition mo. Syempre, sinasabi rin dito na ibalik mo daw yung lakas mo. Siguro nandun yung point na kung may mga kailangan o sitwasyon na kailangan mo maglakad-lakad, lumabas, be adventurous, o kaya mag-take exercise, kahit walking lang, treadmill, yung ganun, no? Para ma-refresh ka rin, tsaka mawala yung mga alalahanin or worrying. Tsaka minsan din daw, pag may time, bumawi ka ng tulog. No? Baka kung night shift ka, bumawi ka ng tulog. Kung minsan nagigising-gising ka na lang, 'di ba? By the 1 o'clock, kung ano mang oras yan, by the 2 man yan, kung ano mang oras yan, bumawi ka pa rin ng tulog. Yan ang sinabi. Umiwas ka sa mga tao na makapagbibigay sa'yo ng emotional or mga taong dishonest, mga depression, iwas ka dun. Sa mga anxiety, ganyan. Iwasan mo yung ilusyon ka ng ilusyon pero wala ka namang aksyon. Ganun. Basta mas more ka mag-focus how mo siya aaksyonan or paano ka mag-i-innovate sa sarili mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Syempre, be practical. In a nice way. No? Be practical in a nice way. Love ni Libra. I-show me. Vice versa. Love. Libra in love. Ang aga bigla, no? Okay, when it comes to a love, may tao dito makikilala mo. Stable to. Isa hanggang dalawa tao. Pwedeng nasa ibang lugar siya, no? Ang nakikita ko dito. Pero mag-ingat ka sa kanya, oh. Kasi meron siyang hindi sinasabi sa'yo. Pwedeng nakakausap mo na siya, or pwedeng itong tao na to, biglaan mo siya makilala, or nandun yung point na bobolahin ka niya. But you need to be very careful. Kasi they playing, or andun yung baka laruin ka lang niya. Basta wag mo kakalimutan yung sarili mo. Kasi, if ever may iwan ka sa ere nito, darating yung point na yun. Mag-trust ka pa rin sa isip mo. Magiging aware ka lang din daw. No? Magkaroon ka ng pag-i-evaluate. Wag pa bigla-bigla. Wag ka maging impulsive. No? Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkahiwalay. Kasi andun yung point na napagod na rin yung isa, no? Masyadong pinahalagahan naman ng isa, pero andun pa rin yung biglaan lang din siguro iba, pero andun pambobola na naganap o nangyari. Siguro nandun rin yung iba dito kasi kinailangan kanya kasi dahil sa suporta.
Hindi ko alam in what way yung suporta. Pwedeng suporta ng lakas ng loob, pwedeng suporta pagdating sa pera, pwedeng suporta sa mga iba't ibang bagay o sitwasyon. No, magkakaiba kayo sa mga nagkahiwalay dyan. Pero ang nakita ko to, gusto niya ng getting together or maybe this is you. Ate, minahal ba niya ako? Hindi. Sa nakikita ko, hindi. Yun ang nakikita ko dito. Kasi sarili niya lang inisip niya. Or maybe this is you. Sarili mo lang iniisip mo. At hindi mo naisip yung kapartner mo, pwedeng ganun. Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in a relationship, andun na may pagpapahalaga. Sa nakikita ko dito, handun naman yung, siguro may mga time na hindi nagiging maganda yung connection, pero nagkakaroon pa rin naman ng getting together dito sa connection na ito. Aware naman kayo sa isa't isa, or aware ka naman sa feelings niya, or siya is aware sa feelings mo. Yun nga lang, minsan may mga biglaang nagaganap o nangyayari na ikinaka-stress ng relasyon na ito or ng bawat isa. Yun ang nakikita ko dito. Kung sasabihin mo sa akin na love, mahalaga ka sa kanya or mahalaga siya sa'yo, baka ikaw mahal mo siya. Diba? Sabay ganun. Siguro, depende. Pero I need you, sabi niya. Or need mo siya, vice versa. Kung kayo naman si may third party, oo. Kasi nagkakaroon siya ng dalawang choice sa buhay niya. Pwede rin ako hindi mo alam, may sekreto talaga siya. Dito, pwedeng kung alam mo, sobra ka nagbo-worry, nag-isas, pero binibigyan mo lang siya ng, kumbaga doon pa rin yung apology, no? You try to make it balance pa rin yung relationship na to. Or vice versa tayo, ha? Na doon sa point. Kasi, hindi yung pagpapahalaga. Pero may dalawang tao ako nakikita sa iyo. Medyo, isa sa inyo may pagkasakim, ano? Ano ba yung energy na itong nakuha ko? Tingnan natin, anak, yung pera niya. Tingnan natin yung money mo. Anak, baba ka muna dyan. Libra, money. Basta kung nagkakaintindihan kayo at hindi kayo nagtatapakan sa isa't isa at hindi ka nagpapa-under, okay lang yan. Pero pagka papasok kayo sa third party, ingat na lang. Kasi karma is real. Di bale kung sa inyo yan di bale kung sa iyo yan tututok ay paano sa kapatid mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa pamangkin mo, di ba? Mas masakit yun. Ingat lang din. Money. Ay, ano ba? Ay, papaya nila, money to 3 of swords. Ano ba yun? Okay, when it comes sa money mo, may offer pero mag-ingat ka. Kasi pwedeng mabigo ka pagdating sa pera. Pwede rin naman yung tao na to, hihingi siya ng tulong o may sasabihin siya sa'yo pero nagsisinungaling siya. Mag-ingat ka. Kapag pera na ang pinag-usapan, mag-ingat ka. Kasi malaking kabiguan ito sa'yo. You need to see the fact ng mga pag-uusap nyo or mag-trust ka sa intuition mo at wag pa bigla-bigla. No? Ako nakikita sa'yo dito kasi unexpected na masasaktan ka talaga dito. Pwedeng may nakakausap ka na o may parating pa lang, pwedeng ganun. Basta pagdating sa pera, basta connected ang pera, kailangan mong isiping maigi. Tama ba o mali, kailangan ba o hindi. Yun lang ang mapapayo ko sa'yo. Kasi may mga complicated situation ako na nakikita sa'yo. Advice. Advice po. Okay, ang daming iniisip yarn. Okay, when it comes sa advice, always have a faith. No? Ang sinasabi to, always have a faith. You need to escape sa isang sitwasyon na is not working to you anymore. Na sa paniniwala mo is hindi yun maganda, you need to escape. You need to getting away with something. Kailangan mo ng bagong direksyon sa buhay mo. Kailangan mong pumili ng isang direksyon sa buhay mo. Start a new horizon into your life. Kailangan mo rin magkaroon ng disiplina sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa kinakain mo, iniinom mo, sa sarili mo, physical, emotional, spiritual, sa pera mo.
sinasabi dito. And then, syempre, always have faith. And tandaan mo is mag-trust ka sa intuition mo. Tsaka, tandaan mo, you are the leader of yourself. No? Value the person who value you na tama. Hindi yung niloloko ka, hindi binabackstab ka, hindi nirarock bottom ka, o hindi binibetray ka. No? Tsaka, syempre, kung ikaw ito, huwag mong gawin. Tsaka, minsan daw, labas-labas ka rin pag may time. Enjoy your life in a good way. Pero huwag ka magpapalaro. Outcome, Libra. Okay, outcome mo is pagbabalik. Maibabalik mo yung dating ikaw. Ganon. O kaya you will start a new beginning in life. You will start to begin from the top, from the basic, from the zero, kung saan man yan. Halimbawa, may mga utang ka, mababayaran mo na yun. O kaya may tatahain ka na bagong path. O kaya may sisimulan kang muli, pwedeng ganon. O may mga experience kang nagagawin, pwedeng ganon. Depende sa iba sa inyo. Or iba sa inyo is may pagbabalik sa nakaraan. O may babalikan ka sa nakaraan na sitwasyon sa buhay mo. The beginning. Ang outcome. Or magkakaroon ka ng mga koneksyon sa mga dating tao sa buhay mo. Dating tao sa buhay. Pwedeng kaibigan. Sasabihin, ano yung ate ba? Pwedeng kaibigan, karelasyon, anak, pwedeng magkakaroon sila ng communication sa iyo eh. Ganyan. Or may mga bago kang makikilala, bagong tao sa buhay mo. Sa iba dito, dati mo nang kakilala, pero magkakaroon ulit kayo ng connection. Halimbawa, hindi mo naman siya karelasyon, pero nakausap mo na siya dati, nagkaroon na kayo ng connection, maaring babalik siya muli sa iyo. Maaring magkakaroon ulit kayo ng connection, mga ganun. Arigato, namaste, God